pwede mo akong isama dun kung saan ka nangongolekta ng tirek at baka pwede mo na rin akong turuan, Nay. Itong sakong to, pupunuin natin ng mga tirek. Malalim siya, hindi mo talaga siya maaabot basta-basta kasi tinutulak ka ng dagat pataas eh. Sumubok tayo ulit. Unang beses kong makakain ng bagong huling sea urchin. Nangolekta ka rin ng kangkong buko dito. Turo mo rin sa akin kung paano kumukuha ng kangkong. Uy! Uy! Napakasariwa talaga ng hangin dito sa Boracay. At kita nyo naman yung napakagandang beach dito, kaya naman talagang world class itong lugar na ito. At maraming turista ang dumadayo rito, hindi lang ho rito sa bansa natin, kundi sa buong mundo. Marami ring mga kababayan natin ang nakikinabang sa turismo rito at nabibigyan ng trabaho. Ngayong araw, makakakilala tayo ng isang pambihirang individual na hindi ho umaasa sa turismo pero ho sa kayamanan ng dagat. Isa ho siyang magtitirik o kumukuha ng mga sea urchin sa dagat. Tara, kilalanin natin si Nanay Luisa. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Walang kasing puti na buhangin, asul na kalangitan, at karagatang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ganyan may sasalarawan ang Boracay Island dito sa Aklan, na talaga namang tanyag dahil sa angking kagandahan. Pero maliban sa malaparaisong tanawin ito, nakakubli ang kwento ng lolang aming nakilala. Magandang araw po, Nay Luisa. Good morning po. Ako po si SB, Sam Versosa. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Nay, medyo kakaiba po yung trabaho ninyo. Kwentuhan mo naman ako, ano ba yung pagtitirik na ginagawa mo? Itong tirik na to, pag marami naman nakuha mo, marami rin ang mabinta. Ganyan. Kaya lang, kahit kunting mahirap, ay tinitiis ko lang. Nay, paano kayo napunta sa trabahong ito? Nung pandemic kasi, wala akong mapagkitaan. Ito lang naisip ko na pwede kaming lumabas na maggawa ng mapagkitaan, yung paninirik lang. Kasi pag lumabas ka dyan, nagagala-gala ka dyan, isisitahin ka. Pag sa dagat kasi wala. Halos 70 anyos na, pero batak pa rin ang pangangatawan sa paghahanap buhay. Buong tapang na sinusuong at sinisisid ang karagatan. Makaraos lang sa pang-araw-araw. Siya si Luisa Gombok, isang madiskarting lola na umaasa sa yamang dagat ng Boracay. Pero imbis na isda, pangunguha ng tirik o sea urchin ang kanyang panawid buhay. Dati ay nagtatrabaho ako sa massage, sa Long Beach. Ngayong dumaan yung pandemic, hindi na kami pinayagan yung mga senior na lumabas. Naisip ko naman kung hindi ako lalabas at wala akong hanap buhay at aasa lang ako sa mga anak ko, may mga pamilya naman sila. Kaya napag-isip namin magkuha lang doon ng tirik para may income kami, bumibili kami ng bigas para may isaing. Baliwala ang edad, pagod at maghapong pagsisid sa dagat para kay Lola Luisa o Nanay Luisa para sa kanyang malalapit na kaanak at kaibigan. Hindi lang kasi basta pagkakakita ang pera ang hatid ng mga tirik para sa kanya. Paraan din niya ito para mapanatiling malakas ang kanyang pangangatawan at kalusugan.
Nakatulong din sa akin kasi gawa ng nakakalangoy ako, naka-exercise ang katawan ko. Kasi pang tulong din yun sa heart natin eh, yung maglangoy. Minsan nga sinasabihan din ako ng mga anak ko na tama mo na yan ay ng paniri kasi baka ikasasama sa iyo. Sabi ko, ay magtigil naman ako dito sa bahay, walang exercise ang katawan ko, di lalo ako manghina. Sino nagturo sa inyo yan, Nay? Sino nag-impluwensya sa inyo? Ako lang. Ikaw lang? Naghanap ka lang talaga ng pwede mong Oo. pagkakitaan dito sa isla? Ayun, natuwa naman ako at kahit pa paano kumita kami. Baka pwede mo akong isama dun kung saan ka nangongolekta ng tirik at baka pwede mo na rin akong turuan, Nay. Opo. Tara, samahan kita. Sige. Pupunta tayo dun sa tirikan. Tara, turo mo sa akin, Nay. Bago kami lumusong sa dagat ni Nanay Luisa, itinuro muna niya sa akin kung para saan ang bawat kasangkapan na aming gagamitin sa pagtitirik. So itong sakong to, pupunuin natin ng mga tirik. Marami-rami to ah. Aywan ko lang. Depende sa lamig. Sige. Ano pa iba nating dala, Nay? Kutsilyo. Ito, kutsilyo. Para Magdala saan ka to? ng kutsilyo. Pag nakakita ka ng tirik na nakabaon dun sa lumot, ganyanin mo lang. Tapos pag nakahiwalay na siya dun sa lumot, pwede mo na damputin ng ganyan. Hindi na bago para sa inyong Kuya SB ang sumisid sa dagat. Pero aminado akong may kaunting kaba pa rin akong nararamdaman. Lalo pat may kaakibat din daw na panganib ang pagtitirik. Ito medyo malalim na talaga. Mabato na. Gamit natin itong kutsilyo at pag may nakita tayong tirik o mga sea urchin, kukunin natin siya sa bato at sa mga lumot. Tignan yung ginagawa ni Nanay, oh. Meron? Sige, pakita mo sa akin, Nay, ha? Sisisid na rin ako. Hindi pala biro itong trabaho ni Nanay Luisa. Makahirap na sumisid dito kasi kahit gusto mong umilalim, inaangat yun ng tubig. So paano mo maaabot yun, Nay? Pag may nakita ka direct. Ay, pilit mo talaga. Pilit mo. Hindi basta-basta yung pagkukuha ng tirik kasi pa kahit makakita ka na sa ilalim, kailangan mo pang sumisid at talagang ipwersa yung sarili mo makababado sa ilalim ng dagat. So subukan ko ulit baka sisid at maabot yung tirik na nakita ni Nanay. Kung matinding pagsubok na para sa inyong Kuya SB ang paghahanap ng tirik, tila ba napakadaling gawain lang nito para kay Nanay Luisa. Sumubok ko ulit pero hindi ko maabot yung tirik. Nakita ko na siya pero bukod sa madilim, malalim siya. Hindi mo talaga siya maaabot basta-basta kasi tinutulak ka ng dagat pataas eh. Tinatakpan ng lumot. Tinatakpan pa siya ng lumot. Sumubok tayo ulit. Sinubok man kami paulit-ulit na mga alon. Ito, nakita ko. Ayun, may nakita na si Nanay. Sa wakas ay may nahanap na rin kaming tirik ni Nanay Luisa. Ito pala yung sura ng isang tirik. Tagal-tagal namin naghahanap ng tirik. Isa pa lang nakukuha namin, Nay. Itong tirik na to, curious lang ako. Paano ba yan binubuksan at paano yan kinakain? Ganito sir, ang pagbukas niyan. Hawakan mo rin dito. Tapos ganun oo. Pag may satalan ka, ganun yun. Ayan na yun, Nay. Oo, matanggal yung kinain nila. Tapos ito yung matitira. Ano yung Ayun na. matitira? Ito. Yung mga orange. Oo. Tapos taob mo ulit para matulo yung tubig. Nakikita nyo paano binuksan ni Nanay at nilinis niya yung mga kinakain mga
lumot ng mga tirik. Ito pala yung itsura ng bagong-bagong biyak na mga sea urchin dito sa Boracay. Tanghali na nang umahon kami ni Nanay Luisa. Mukhang sapat na ang aming nakolektang tirik para ngayong araw. Grabe na. Pagod ako. Salamat po at nakakuha rin kami ng maraming tirik. Nakarami rin tayo dun sa tagal natin sa dagat. Oo, nakarami rin tayo. Baka abutin to ng mga 3 baso. 3 baso? Mga magkano yun? 300. Isang baso, 100. So mga 3 baso itong mga nahuli namin at nakolekta namin mga tirik. Mabigat-bigat din to Kaya nga, baka abutin to ng mga 10 kilo yata. Tara. Puntahan natin at pakita mo sa akin kung paano to kinakain. Paano magbubuhat nito, Nay? Sa gitna ng aming paglalakad, kamutikan pang mapahamak ang inyong Kuya SB. Oy! Tara, buhos natin para makita ko gano'ng karami to. Ganito kadami yung nakolekta naming tirik ngayong araw sa ilang oras naming pangongolekta doon sa gitna ng dagat. Nahirapan ka, sir? Bukod sa tirik ang araw, mahirap makita itong mga tirik sa ilalim, mahirap lumubog. Tubig. Kasi pag umilalim ka ng dagat, pag ginanon-ganon mo yung mga bato at yung buhangin, biglang lumalabo siya. Mga lumot. Umaharang din yung mga lumot. Ngayong nahango na namin ang nakolektang mga tirik, Ganyan. oras na para biyakin ang mga ito at ipunin ang katas sa baso. Ganito ang pagtanggal niyan. Yan. Kaya nakakamay lang din. Yan. Para matanggal yung mga kinain niyang lumot. Yan. Tapos, lilinisan mo. Ganyan. Lublob. Yan. Kunting tulo lang muna. Ganyan. Para yung tubig matanggal dyan sa laman. Ngayon, pag natanggal na yan, gaganon mo lang. Ganyan. Para matanggal. Ganyan. Subukan natin tanggalin yung yun. May mga katas-katas pa. Talagang fresh na tirik to. Tapos pag natanggal, lalagay ko sa palad ko. Ito siya. Delicacy kung ituring ang sea urchin. Diretso Kaya na tayo. naman, hindi palalampasin ng inyong Kuya SB ang pagkakataong makatikim ng sariwang tirik. So ito, unang beses kong makakain ng bagong huling sea urchin o tirik kung tawagin dito sa ating bansa. Manamis-namis. Manamis-namis nga. Pwede haluan mo Ayon ng kay Nanay suka, Luisa, kalamansi. mas sumasarap daw ng lalo ang tirik kung papatakan ito ng kalamansi. Kilawin ba? Ito naman, tirik na may kalamansi. Mas malinamnam, mas bagay nga sa kalamansi. Maswerte kami ni Nanay Luisa dahil nakarami kami ng tirik ngayong araw. Pero hindi raw palaging ganito ang hango. At para masigurong tuloy-tuloy ang kanyang kita, may isa pang diskarte si Nanay Luisa, ang pagkakangkong. Paano kung hindi maganda yung panahon tapos konti lang yung nakolekta mong tirik? Ano pa yung ginagawa mo para makapantagdag ng kabuhayan at kita? Bahina yung panguha ko ng tirik, ay ang ginagawa ko naman para madagdagan yung kita ko. Pumupunta ako doon sa may ano na yun, kumukuha ko ng kangkong doon. Ibig mo sabihin,
Nangolekta ka rin ng kangkong bukod dito? Opo. Ha? Tapos binibenta mo? Opo. Baka pwede mo ipakita kung saan yun at turo mo rin sa akin kung paano kumukuha ng kangkong. Okay? Tayo doon. Okay, sige, Nay. Sa isang bakanting lote nangongolekta ng kangkong si Nanay Luisa. Masukal at maputik ang daan papunta ron. At sa gitna ng aming paglalakad, kamuntikan pang mapahamak ang inyong Kuya SB. Uy! Uy! Bumog at naiwan ang aking tsinela sa loob ng putik. Hindi mo na siya makukuha. Kaya sabi ni Nanay kanina, iwan mo yung tsinelas mo kasi lulubog ka talaga sa putik. Malalim yung ano. Yun, buhay pa yung tsinelas ko. Magsisimula pa lang kami ni Nanay Luisa, pero tinamaan na naman ako ng malas. Ako, lubog na naman yung paa ko. Si Nanay hindi lumulubog dahil medyo magaan. Tirik na tirik ang araw habang nangongolekta kami ng kangkong. Pero walang anumang bakas ang pagod sa mukha ni Nanay Luisa. Lagay na natin dito. Pag paninta ko, 100 dyan. Pag napuno namin to, 100 daw. So dito ko nilalagay yung mga kuha naming kangkong. Nakakabilib talaga si Nanay. So mano-mano pa lang pagkuha ng mga kangkong, Nay? Paisa-isa. Opo. Kasi napipili mo yung maganda. Bilib din okay, Nanay. Ano pa bang hindi kayang gawin ni Nanay? Sa edad na 68, yumuyuko siya rito, doon, tumatawid, binabalance yung sarili. At kahit gaano pa kahirap ang kanyang ginagawa, aba, nagawa pang makipagbiruan sa akin ni Nanay Luisa. Anong tawag dyan sa damong yan? Buhay-buhay. Buhay-buhay. Pag sa English, life-life. Ang tawag daw dito sa damong to, buhay-buhay. In English, Life-life. life-life. Iba talaga ang diskarte sa buhay ni Nanay Luisa. Isa lang itong pagpapatunay na walang mahirap para sa isang taong nagsusumikap. Sobrang napabilib mo ko. Kaya ngayong araw po, ako naman may sorpresa sa'yo, Nanay. Okay lang ba? Opo. Ang unang regalo at sorpresa ng Dear SB sa'yo ay ayun. Maraming salamat, sir. Welcome po. Bago sumabak sa pagtitinda ng kangkong, napagdesisyonan namin ni Nanay Luisa na magbanlaw muna at maglinis. Paano ka kumukuha ng tubig dito, Nay? Iigib ng timba, tapos maghugas. Buhos na? Ito, makalumang paraan pa ng pagkukuha ng tubig. O, Nay, nakapagbanlaw na tayo. Baka pwede naman magpalit muna tayo ng damit para turuan mo naman ako saan natin binibenta yung mga Sige. kangkong at Magpalit mga ka nakolekta natin. Magpalit ka na ng damit mo, palit din ako. O, tara. Sige. Maglako tayo ng kangkong. Lalako na ba tayo? Pero lingid sa kaalaman ni Nanay Luisa, ihahatid ko na pala siya papunta sa mga inihanda naming sorpresa. Mga munting handog na tsak babago sa kanyang buhay. Sa totoo lang, Nay, hindi tayo maglalako ng kangkong. Gusto kong sabihin sa'yo na nandito ka sa programang Dear SB dahil sobrang napabilib mo ko. Kaya ngayong araw po, ako naman may sorpresa sa'yo, Nanay. Okay lang ba? Opo. Kaya, Nay, ang unang regalo at sorpresa ng Dear SB sa'yo ay ayun, kabuhayan package po. Thank you po. Thank you. Regalo ng Dear SB sa'yo ay eto, Nanay Luisa's bigasan. Thank you po. Eto, Nay, kompleto na yan. Meron ka ng lalagyanan ng bigas, meron ka mga signage ng presyo ng mga bigas at syempre may sarili ka ng signage
meron ka ng mga stock na pwede mong puhunan pangbenta. Sagot lahat to ng Dear SB. Salamat, sir. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. At binigyan mo ako ng negosyo. Pero paunang patikim pa lang yan kay Nanay Luisa. Masaya ako para sa Nay, pero hindi lang yan ang regalo ng Dear SB. Meron pa akong ibibigay sa yung grocery package. Ayun. Ang dami nito, Nay. Kaya nga eh. Deserve mo yan. Actually, Nay, hindi lang yan. Meron pa akong sorpresa hinahanda para sa iyo. Dahil nakita ko yung bahay mo kanina na medyo kulang-kulang ng gamit at hindi tapos. Meron pa akong mga gamit sa bahay na ihinandog sa iyo na regalo ng Dear SB. Meron kami mga TV at electric fan para sa buong pamilya na, Nay. Ako po. Ang nararamdaman mo, Nay, na napakadaming... Masayang-masaya po ako. Parang iiyak nga ako. Sa sobrang saya, hindi ko akalain na ganito kadami. Ito mga bigay namin, Nay. Ito yung mga ilan sa mga paborito kong kinakain, ginagamit. Gusto ko maranasan mo rin yung konting ginhawa kahit papano sa buhay. At sana itong negosyong binigay namin ay mapalago mo para talagang umasenso ka at mapatayo mo yung bahay na pangarap mo. Opo, sir. At pangako ko po yun, sir. Sikapin ko po. Sikapin mo talaga, ha? Opo. Kasi kakamustahin kita palagi kung ano nang lagay ng tindahan mo tsaka lagay ng pamilya nyo. Okay, Nay? Opo, sir. Maraming salamat, sir. Welcome po. Unang regalo at sorpresa ng Dear SB sa'yo ay ayun, kabuhayan package po. Nanay Luisa's Bigasan. Salamat, sir. Walang mapagsidlan ang matamis ng ngiti sa mukha ni Nanay Luisa. Nakakataba talaga ng puso makita ang pag-asang hatid ng aming programa. Meron kami mga TV at electric fan para sa buong pamilya, Nanay. Maraming salamat, sir. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang sorpresa. Welcome po. Dahil gaya nga ng naging tradisyon natin dito sa Dear SB, Meron akong huling pabaon bago ko umalis sa'yo para talagang sulit yung pagpunta ko dito sa Boracay dahil sulit yung pinakita mong sipag at tiyaga sa akin kanina. Meron pa akong pabaon sa'yo na... Maraming salamat po, sir. Walang anuman, Nay. Alam ko, deserve mo lahat to. Kaya sana palaguin mo to at sana matupad mo yung pangarap mo ng pagpapatayo ng bahay at pagtulong sa buong pamilya mo, ha? Opo. Maraming salamat sa iyo and God bless. Kompleto na ba araw mo, Nay? Opo. Ha? Sobrang kompleto po. Sobrang kompleto. Masaya ako para sa iyo. Ako rin, sir. Masaya din. walang mahirap para sa taong nagsusumikap. At pinatunayan sa atin yan ngayong araw ni Nanay Luisa. Ito, nakita ko. Ayun, nakita na si Nanay. Na gaano man kataas at kalakas ang alon na kanyang kailangan suungin, maputikan man ang paa o mabilad ang sarili sa ilalim ng napakatinding sikat ng araw, Pag napuno namin to, 100 daw. ay tuloy lang sa agos ng buhay. Eto na kompleto na yan. Meron ka ng mga stock na pwede mong puhunan pangbenta. Sagot lahat to ng Dear SB. Salamat, sir. Sana ang naipaabot nating tulong ay hindi lamang makapagbigay ng kaunting kaginhawaan kay Nanay Luisa, magsilbi rin sana itong inspirasyon at panibagong pag-asa Sobrang saya. na magpatuloy lang at lalo pang pagyamanin ng sarili tungo sa isang masaganang kinabukasan. Direk na may kalamansi. Muli, ako si SB, Sam Versosa, at ito ang Dear SB. Ikaw ang kasama sa mga pagsubok.
araw makakamit tayo ng espesyal na mag-asawa. Maayong buntag po. Pulido yung mga gawa tayo. Naya, patingin naman ng mga makrame products na gawa ninyo. Wow! Ganda, pati kulay. Nahihirap ako sa paggawa nito. Pero alam mo saan ako magaling? Sa pagbebenta. Mine na po. Ano na rin ang mine, ha? Mine yellow. Yung Tatay Berto, nagpapasalamat na.